Hello, good morning po sa ating lahat. This is Pastor Joshua Orias na bumabati po na isang mapagpalang araw. Good morning po, good morning. At, salamat sa Panginoon. Tayo ay nagkasama-sama po muli para po sa salita ng Diyos. Welcome po sa salita ng buhay sa ating mga kapatiran, sa ating mga members, sa ating mga kamanggagawa, sa mga pastors. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa pagkakataon na muli makapagbahagi po ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. So tayo po ay manalangin muna bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos Ama, God of Abraham, Isaac, and Jacob, God of Israel, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muli pong ginising nyo, binigyan ng kalakasan, binigyan Panginoon ng karunungan para gampanan muli ang aming mga tungkulin, ang aming mga dapat gawin. At salamat Panginoon sa pagkakataon na kung saan kami po ay iningatan nyo sa buong gabi. At ngayong araw na ito, as we start our day, we begin with you, Lord God, and please forgive us for all our sins that we have committed. And Lord, we thank you for this opportunity. We pray for the peace of Jerusalem and the salvation of the Jewish people and the Gentiles. This I ask and pray in Jesus' most precious and mighty name. Amen. Amen. Titus chapter 3. Titus chapter 3. Titus chapter 3. At babasahin po natin ang isang versikulo. Titus chapter 3 verse 14. Titus chapter 3 verse 14. Sabi po ng salita ng Diyos, and let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayong umaga na ito, pag-usapan po natin ang paksa na how to be of necessary uses. How to be of necessary uses. At paano ba maging kapaki-pakinabang? No? Paano ba tayo mas lalong magamit ng Panginoon? At ito pong Titus ay isinulat ni Apostle Paul para kay Titus, isang batang mangangaral, no? isang lingkod ng Diyos, at nandito sa mga bersikulo, sa mga chapters ay binigyang pansin ni Apostle Paul ang kahalagahan ng doktrina, kahalagahan ng karakter ng isang manggagawa, at mga paalala, mga warning. May iba ay warning na magiging gabay ni Titus at syempre sa atin bilang mga mananampalataya, lalo na tayo na nasa ministry, no, how to be of necessary use, no, at paano ba maging kapaki-pakinabang. At dito lang po natin kukunin ang mga puntos natin sa verse 14. At wala naman pong ibang pinakamahalaga kundi tayo ay magamit ng Panginoon, di ba po? Wala naman ibang wala naman po ibang pinakamahalaga kundi tayo ay maging kapaki-pakinabang sa ating Panginoon at sa ministeryo, sa ating pastor, sa ating mga kamanggagawa at sa ating church na kinabibilangan. So, paano ba maging kapaki-pakinabang? How to be of necessary uses. Ang sabi po ng talata, and let ours learn to maintain good works for necessary uses, that they not be unfruitful. Una po, no, ay yung tinatawag po natin na be diligent in studying. That's number 1. Be diligent in studying. So, the word is learn. No? The word is learn, at ang ibig sabihin po niyan ay ito po ay utos, imperative, no? And let us also learn. Ang ibig sabihin po is to increase one's knowledge, no? To be accustomed, masanay, alright? So dito po makikita po natin na kung gusto po natin maging pakinabang sa anumang uri ng gawain, aaralin po natin kung paano. Kung gusto natin maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa pamamagitan ng pag-awit, di tayo ay mag-aral ng musika. Kung tayo ay maging kapaki-pakinabang para magamit sa pagtuturo, pag-aralan natin paano magturo.
Kung gusto natin maging kapakipakinabang sa isang larangan ng ministeryo, ay pwede po natin itong pag-aralan. Sa panahon po natin ngayon, marami po tayong pwedeng pag-aralan, pagkunan ng impormasyon, dahil totoo naman po, wala naman pong automatic alam na natin. Ang isa pong mahusay na mananampalataya ay patuloy po siyang nag-aaral, patuloy niya pong dinidevelop ang kanyang sarili para siya maging pakinabang sa anumang bagay. So sabi dito, and let us also learn. We can learn, we can be accustomed sa isang bagay. Hindi naman natin agad makukuha in first shot. Minsan marami pang shot bago natin ma-perfect. Sabi nga, practice makes perfect. Pero naniniwala tayo, practice makes permanent. At naniniwala po tayo na gumagamit po ang Diyos, na kahit wala po tayong napag-aralan, naniniwala po tayo na kahit anong estado ang ating inabot sa school, pwede tayong gamitin ng Panginoon kasi nasa availability naman yan eh. Pero kung yung walang alam, na binigyan ng kaalaman ng Diyos, how much more yung merong alam, how much more yung nag-aral, yung nagsumikap para siya ay lalong matuto. At kadalasan sa pagsasalita, lalo na sa ministry, hindi maiwasan, tayo ay nagsasalita. O sa pag-aakay ng kaluluwa, marami sa atin hindi nag-aakay ng kaluluwa kasi hindi marunong magsalita. Ay yan po ay napag-aaralan. Lahat po ng bagay ay pwede nating pag-aralan. Ay magiging masipag lang po tayo. Everything can be learned. Everything can be studied, mga kapatid. At kailangan po natin na tumaas ang ating kaalaman patungkol sa isang bagay para hindi po tayo nakakahon. Dahil marami pong bagay, marami pong paraan para ma-accomplish po natin yung pinapagawa ng Panginoon. At minsan ang kailangan po natin is yung tinatawag natin na self-development. Kailangan ang sarili po natin ma-develop sa tulong at habag ng Panginoon. At wag nating sasabihin tapos na ako dyan, nakarating na ako, papunta ka pa lang, pabalik na ako, napagdaanan ko na yan. Habang tayo po ay nabubuhay, ay patuloy po tayong ini-improve ng Panginoon para sa kanyang gawain. Marami po tayong matututunan, minsan sa ibang lugar, sa mga ibang tao, basta yung tama na pwede nating matutunan. Siyempre, matututunan din tayo, may makikita din tayo na hindi maganda. Pero kung kakain tayo ng isda, kukunin lang natin yung laman, yung tinik, itatapon natin. At hindi tayo dapat maging negatibo sa pag-aaral. Tingnan ang mga posibleng maging paraan para lalong gumanda, umusad ang ating paglilingkod sa Panginoon. Self-development, and one thing is self-improvement. Yan. Ma-improve natin ang sarili po natin. Ang sabi nga ng Biblia, stir up the gift that which in thee. Ang problema kasi natin, kaya hindi natin na-accomplish yung isang bagay kasi lack of ideas. Lack of information, lack of ideas. Problema po natin. Kaya kung gusto mong maging kagamit-gamit sa Panginoon, ipag-aralan natin. Ang dami namang mga libro dyan na pwede nating pagkuhanan ng impormasyon. Ang dami ng mga bagay na kung saan ay pwede tayong matuto. Lalo panahon ngayon na uso ang internet, YouTube, Google, meron pang ChatGPT, lahat pwede nating matutunan basta para sa Panginoon. Ito lang ang sikreto, huwag maging tamad sa pag-aaral. Huwag maging kampante kung ano ka nang meron ngayon. At hindi natatapos ang paglago, hindi natatapos ang pag-improve sa ating sarili para sa kalooban ng Panginoon. Kung gusto mong maging necessary use, improve natin ang sarili natin. Sa mga simpleng aktibidad na pwede tayong pagtiwalaan ng ating pastor. Then after nyan, bibigyan pa tayo ng ilang pang mga tuntunin, mga dapat gawin sa ministeryo. Then eventually, makikita mo sarili mo ay effectively ginagamit ka na ng Panginoon. Okay? So, learn. Also learn. Okay?
So, pangalawa, not only be diligent in studying, pangalawa is yung word na maintain. Okay? So, point number 2, be consistent, no? Be consistent in ruling, no? So, ruling or maintaining. Ang Greek word po niyan ay prostemi, no? So, ibig sabihin po niyan to be over, no? To rule over. So, one thing na meron ka ng abilidad, meron ka ng gift na binigay ng Panginoon, rule over. No? Give attention to that something na pinagkatiwala ng Panginoon. No? At napakahalaga po yung salitang consistency. Kaya sabi po natin, be consistent in ruling. At lagi ko pong sinasabi, dito po sa church, yung tinatawag na word na ownership. Ownership. Ano po yung ownership? Pag meron tayong isang ministry, pag meron tayong isang bagay na pinagkatiwala ng Panginoon, you treat it as your own. Part of your soul, part of your body. And you will do everything to maintain what you have, to rule over. That's the word. Hindi lang po yung basta nasa iyo. Kasi po, mga kapatid, anumang bagay na meron ka pag hindi natin ginamit, alright? Pag hindi natin yan pinahalagahan, alright? Yan po ay mawawala. Naintindihan po ba natin? How small it is, how big it is, how useful you are, if you think. But if you don't maintain, if you don't rule over, that's the word, to be over, no? At pag hindi mo pinangunahan, hindi mo finorce ang sarili mo maging consistent, yan po ay pwedeng mawala. Alright? Kaya nga po isa sa mga virtues ng isang mananampalataya is yung pagiging consistent. Alright? So, there are two important words in Christianity. And the number one word is what we call commitment. Okay? Parehas yan. Commitment, it is something that you start with. Pag nagsabing, nag-commit ka sa Panginoon, sa paglilingkod, nag-commit ka sa pagpapastor, nag-commit ka sa pagiging Sunday school teacher, nag-commit ka sa pagiging usher, member ng choir, or whatever ministry na kinumit mo, nag-commit ka na maglilingkod sa Diyos. So, that is something you promise to the Lord na nagsisimula ka. Okay, so commitment. Commitment is important for you to start. And after starting, the other word, the other virtue na mahalaga sa isang mananampalataya is yung consistency. So, commitment is something that you begin with. Consistency is something that you need for you to finish or for you to continue on. May sinimulan ka, pero kung gusto mong matapos hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay kailangan mo maging consistent in whatever it is. The ability of showing up. Whatever the circumstances, you are showing up. Umulan, bumagyo, nariyan ka. You are consistent. And ito ang kailangan po natin sa mga churches po natin. Mga mananampalataya na hindi lang magaling sa simula, kundi magaling magtapos. Na ano man ang mangyari, umulan, bumagyo, sila ay nariyan. Sabi ng Biblia, and let us also learn to maintain good works. To maintain, to learn good works, to maintain good works. Whatever good work it is, by the grace of God, learn to rule over that good works. Okay? So, napakahalaga po niyan. Kaya nga po pinag-aaralan natin is how to be of necessary use. Necessary, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay needed in order to achieve a particular result. Necessary, kinakailangan. Sa church, ang daming kinakailangan mangyari. No? Ano naman yung good works? Ang good works, ito po is something beautiful. It is genuine, it is precious, and it's very important in the church
that we will produce good works, and we cannot produce good works if we don't study how to produce a good work, and if we don't maintain what already we have learned. So one thing for you to start, and there's another thing for you to continue or to finish. That's something that God has enabled you to do. Alright? So, number 1, be diligent in studying. Number 2, be consistent in ruling. And number 3 and last, be not barren in abounding. Be not barren in abounding. No? Sabi ng Biblia, sa last part, no, that they be not unfruitful. Sino bang gustong maging unfruitful o unfruitful, barren, hindi nagbubunga, no? Ang fruitful, mga kapatid, ay akarpos. Ang sabi po ng 2 Peter 1 verse 18, if you will open your Bible in 2 Peter chapter 1 verse 18. Sahin po natin saglit. 2 Peter chapter 1 verse 18. 2 Peter chapter 1 verse 8. 2 Peter chapter 1 verse 8. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, pinakita dito ni Apostle Peter yung mga virtue, no? Yung mga kinakailangan po na isang mananampalataya. At sabi nga, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall be neither, hindi ka magiging barren, no, nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. We don't want to be barren. As a Christian, as a believer, we need to be fruitful by the grace of God. Barren means not yielding fruit. We ought to yield, mga kapatid, no? Ang ibig sabihin po niya, you are pag sinabing barren or unfruitful na binasa po natin, no, you are contributing nothing to the instruction, to the improvement of others. Yan. So you are contributing nothing to the instruction or the improvement of others. Wala kang naitutulong para sa ikalalago, para sa ika-edify ng local church kung saan tayo kinabibilangan. So tawag po dyan unfruitful, at ayaw po ng Panginoon yan. So how to be of necessary use? Of course, learn something. Be diligent in studying, be consistent in ruling, and of course, abounding. Be not barren in abounding. Huwag po tayong hindi magbunga. Ano? Kung ikaw ay nasa ministry, magbunga ka ng isa pang mananampalataya na maglilingkod din sa Panginoon. Alright? At pinakita yan dito ni Apostle Paul, mga kapatid, no? At meron pong mga ilang pangalan na narito na nakita po natin, katulad po dito sa verse 12, meron pong pangalan na Artemas, meron pong Tychicus, no? At meron pong Zenas sa chapter 13 na isang lawyer, at si Apollos. So ito po yung mga tao marahil na kasama ni Apostle Paul, kilala ni Apostle Paul, mga estudyante ni Apostle Paul, o mga mananampalataya na nagsumikap, na minentain nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, at sila naging kagamit-gamit. At tingnan po natin sa verse 13, napakaganda po nito. Bring Zenas the lawyer. So ito po isang professional, no? Isang Kristiyano, pero at the same time professional lawyer. But mind you, mga kapatid, he was used by God. Kasi minsan nagkakaroon ng tendency, yung ating pagiging professional, kung meron mga professional na nakikinig, no? Kung kayo ay nasa corporate world, you are earning a lot of money, ang tendency natin, yung galing natin, magaling tayo sa kumpanya natin, magaling tayo sa mga boss natin, pero hindi tayo nagiging pakinabang sa gawain ng Panginoon. Minsan sabihin natin, bakit ko naman ibibigay yung aking profession dyan? Di naman ako kikita dyan. Di naman ako magkakaroon dyan. No?
Hindi naman ako mababayaran dyan. Yun nga Yun nga yung maling thinking natin kung minsan. Pag sa mundo, okay tayo. Pero pag sa Panginoon, after tayong pagurin, after tayong mag-overtime from Monday to Saturday, pagdating sa linggo, yung latak na lang kalakasan ang may bibigay natin sa Panginoon. Yung talento na meron ka sa opisina ay hindi man nagagamit. O for example, babaan natin. Magaling ka magluto magaling ka magluto ng gumawa ng puto. At sa sobrang galing mo, kumikita ka dyan. It is your bread and butter, paggawa ng puto. Ngayon, bakit pa ako gagawa para sa church? Di naman ako kikita sa church. Diba? Sayang yung kapital, sayang yung puhunan. Ibenta ko na lang. Yung talento mo sa paggawa ng puto, na-isolate para lang sa mundo, para lang sa pangsariling benepisyo. Pero yung abilidad mo na binigay ng Panginoon, hindi man lang napapakinabangan, hindi man lang natitikman ng mga kapatiran, ng mga bata, for example, para sana sa feeding, at hindi nabibless ang ibang tao. Sabi nga natin, yung unfruitful, contributing nothing to the instruction or improvement of others. Sa kumpanya mo, sa puto mo, nai-improve ka, yumayaman ka, nagkakapera ka, pero sa gawain ng Panginoon, walang napapala. So, meron tayong limitasyon sa ating sarili. Pag ministry, hanggang dito lang, okay na yung bigay-bigay. No, yan ang kailangan po natin. We need sinas in the ministry, mga professional na Kristiyano. Kaya minsan, nakakalungkot ang magawain ng Panginoon na pag-iiwanan. Marami namang Kristiyano professional, marami mga Kristiyano na magagaling sa kanilang trabaho, pero hindi sa kanilang mga simbahan, hindi sa kanilang local church. Kasi nga, thinking, hindi naman ako babayaran dyan. Hindi naman ako magagamit dyan. Kaya ngayon, ang tendency, ang ministry na pag-iiwanan. Kasi walang professional. Ang gusto ko lang pakita sa inyo, sabi dito ng Apostle Paul, bring Zenas the lawyer. We don't know bakit kailangan ni Apostle Paul si Zenas, but one thing is for sure, we could be used by the Lord even sa profesyon na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag natin ipagkait yung talento, yung karunungan na binigay ng Panginoon. Ipagamit natin para sa i-improve, no, sa gawain ng Panginoon. We need people that we could rely on. No? People that you could rely on. People that can force you to improve. No? People behind the scenes that support the leadership. We need people. Bilang pastor, kailangan ko ng mga taong magsusuporta sa leadership. Bilang leader, kailangan ko ng mga tao na mapagkakatiwalaan. Bilang isang mananampalataya, kailangan ko ng isang tao na ako ay mag-i-improve para mas magamit pa ako ng Panginoon sa pinapagawa ng Diyos sa akin. Alright? So, at napakahalaga po niyan. Tinatawag natin availability tsaka ability. No? Kaya mga kapatid, how to be of necessary uses. Studying, be diligent in studying. Number 2, be consistent in ruling. And number 3, be not barren in abounding. So tayo po ay mag-aral, maging consistent, at mamunga sa biyaya ng Panginoon para sa ka-edify, ikalalago ng local church kung saan tayo nabibilang at magamit tayo ng Panginoon hanggang siya'y dumating o kaya naman hanggang huling hininga ng ating buhay. Muli mga kapatid, maraming po salamat. This is Pastor Joshua Oria sa bumabati ulit ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. At tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita, sa paalala ng Apostle Paul. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito. Yesu po, ang aming mga napag-aralan, gabayan niyo kami sa buong maghapon, kayo na pong bahala sa amin for the rest of the day. We love you, we praise you, we thank you. This I pray in Jesus' most precious and mighty name. Amen. Thank you po. God bless everyone. Have a good day. And
See you all next time. Thank you po.